schedule a Zoom conference by tomorrow at 10:30 in the morning, and he will text me the link. Siguro yan mga between 4 o'clock to 4:30 ng hapon. At about 7 o'clock in the evening, ayun, pumitada na siya. At ang sinasabi pa niya doon, parang ako pang may kasalanan na matagal na raw niya akong kinokontak, ayaw ko naman daw sumagot at ang gusto ko pa raw kinabukasan. Eh sino ba yung nagpilit na makipag-Zoom sa akin, hindi ba siya? He practically suppressed that information na siya ang nag-alok sa akin na mag-Zoom kami. At pumayag naman ako, believing that that is the best way to reconcile those things. Ganun pa man, bumanat na siya ng alas 7, was still waiting na baka naman matuloy pa yung 10:30 namin, naghihintay ako. At 9 o'clock, nag-text siya sa akin. Nagsosorry, sabi niya, as after conferring with my bosses, sabi niya, hindi pala pwede kanya na makipag-Zoom ako at saka yung ibang network sa mga politiko. Can you imagine? Alam mo ba, ang ginawa ko kauna-unahang pagkakataon is to reproduce those text messages. At yung umaga na yon, binigyan ko ng kopya si Mr. Carlo Katigbak. And to his credit, he apologized to me, believing that he will ask. Sinabi naman niya, hayaan niyo po pagsasabihan ko. Ang kinausap ko po is the President and CEO of ABS-CBN. Wala naman sigurong duda na gagawa niya ng paraan yun. Alam ba niyo yung nangyari kinagabihan? Dinoble niya ulit. Kasama po yung isang angkor ninyo na tagabasa ng balita. At lalong naggrabe. Pinalilitaw nila na sa screen, doon sila marunong eh. Pinalilitaw nila that there were 5 franchise bills na ako ang principal author. Bago pa nangyari yun eh, nag-usap na sila ng aking chief of staff eh. Ang sabi ng aking chief of staff, to my recollection, sabi niya, ni wala pa kaming, kasi ang salita niya, pangunahing may akda, the principal author. Meron po akong kopya ng certification ng House of Representatives. Kung interesado po kayo, bibigyan ko po kayo ng kopya. Totoo po yun. Wala po akong iniakda kahit anong prangkisa. Kung prangkisa lang ang pag-uusapan. Nangyayari po na kung minsan ang pangalan ng bawat isa sa amin na ihahalo na parang co-authors. Kung minsan po, consolidated po yun, somebody will move that all members present or the members of the franchise committee be made co-authors of this bill. Something that we cannot control. Ang ginawa niya sana, pumunta siya rito sa House of Representatives, kumuha ng certification. Alam po ninyo ang pinakamabuting ebidensya doon, yung initiatory bill. Kasi nakapirma po yun. May pirma ako doon kung sakasakali. Kung sakaling nirefile ng ibang kasama namin, makikita pa ninyo yung original kung sino naman yung nag-file nung una. Yun lang naman po ang pwedeng gawin niya. Ginawa po ba niya yun? Hindi. Ano po ba yung motive niya? Kasi po kasama ho ako rito na nire-revisa natin ang inyong prangkisa para siguro sa kanya nakagagawa siya ng mabuti para sa ABS-CBN. Kaya niya ginawa yun. Ngayon, ang sabi niyo kanina, kayo ay mayroong code of ethics at saka strict ethical guidelines. Bakit hindi po niya sinabi sa inyo na siya mismong nag-alok sa akin na mag-Zoom kami at ako naman ay pumayag? Pagkatapos babaligtarin niya na matagal na raw akong kinakausap
ang gusto ko pa raw yung araw ng kinabukasan. Para bang ako pang may kasalanan. Inalok na nga po ako pang gagawing kasalanan. Tingnan po ninyo itong binasa ninyo kanina, Madam King Reyes. Yung slide number 9, ang sabi nyo rito, at the News Division level, we have a standards and practices unit that likewise ensures our journalists adhere to our own code of ethics and observe the highest professional and ethical standards. Kabaligtaran po ito sa ginagawa ng inyong mga reporters. Ito pa po, just like those in government, journalists and the news media operate as trustees of the public. Tama naman sana yun As such, our first loyalty is to the citizens. Tama rin po yun. And our primary obligation is to the truth. Tama rin yun. We know that as we hold power to account, we ourselves are accountable to the public we serve. You pay lip service to this. Tinitwist po ninyo ang mga balita. Kayo ang gumagawa ng balita kahit na mali. Pagkatapos, 2 araw pagkatapos na may ere yung ganong klaseng report. Kung babalikan mo yun, Ms. Ging Reyes, parang pinagsalikupan ako ng dalawa Yung isa yung anchor ninyong isa ron. Hindi ba attorney? Sabi niya. Res ipsa loquitur. Ganon silang magsalita. Ano ron ang res ipsa loquitur? Nakita ba niya yung certification ng House of Representatives? Nagpapanggap pa kasing abogado yung isa, although itong reporter mo parang abogado yata talaga. Pero yung isang kasama niya, siya yung umaastang parang abogado. Ito po ang sinabi nyo after 2 days. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Before I hired X, I wasn't convinced he'd want to be a full-time journalist. He was already a lawyer then. He was young and promising and a reporter's job didn't exactly pay well. I warned him that he must get used to the long, unrewarding hours, unscheduled events, chaotic days, sleepless nights, and have to train first, pound the beat, and work with demanding colleagues. 5 years later, he's proved to be one of our most reliable and thorough journalists. He has truly found this calling, and we're fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. I'm proud of you, blah, blah, blah. Did you serve the public well in doing this? Is this the new service organization of ABS-CBN? Dahil ba kasama ako dito na nire-revisa natin ang prangkisa ninyo, ganun na lang ang pagtrato sa amin. Katulad po na sinabi ni Congresswoman Janet Garin, yung casualties po rito yung maliliit na tao Meron kayong pananagutan na paglingkuran ninyo sila. Sabi ninyo, totoo naman yun Paano po sila makapagdidesisyon sa buhay nila kung yung pinakakain nating balita sa kanila ay kabalintunaan, puro kabaligtaran? Ang totoo po niyan, habang tayo po ay nandito sa maraming araw na